Magandang araw, Bangsamoro. Assalamualaikum mapiagay, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Last 2 months of the year 2025 and we are back for another episode of BSU. Isang mapagpalayang araw sa lahat ng ating mga manonood. Ako po si Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. Sa huling 2 buwan ng taong 2025, patuloy ang ating serbisyo. Kaya't samahan ninyo kaming balikan ang mga mahalagang kaganapan at accomplishments ng PSA RSSO BARM sa nagdaang buwan ng Nobyembre. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akan G. Tula, at sa lahat po ng bumubuo ng PSA BARM, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Ang aming pangako ay ang patuloy na paglilingkod para sa Bangsamoro. Alhamdulillah that in the name of public service, we will conquer all. For the latest updates of November, narito ang mga dapat ninyong tutukan. PSA BARM nagdaos ng 2024 Occupational Wages Survey at 2023 to 2024 Integrated ISLE Regional Data Dissemination Forum. Regional Data Dissemination Forum on Construction Statistics from Approved Building Permits matagumpay na naisagawa ng PSA BARM. Para sa ating stat tuklasin, PSA BARM nagsagawa ng joint second and third level training on data processing for the 2024 SESE. 29th Philippine Statistics Quiz sa Regional Championship for BARM isinagawa ng PSA BARM. PSA BARM nagdaos ng second level training on the pilot implementation of ECRVS for Birth and Death Registration Phase 1. PSA BARM sumailalim sa Data Privacy and Security Awareness Training and Data Privacy Compliance Check. Para sa ating stat tudtulan, PSA BARM nakilahok sa pagsisimula ng 18-day campaign laban sa violence against women at 7th State of Bangsamoro Women Address. PSA BARM at NCMF Lanao del Sur nagdaos ng mobile civil registration sa Madalu. PSA BARM lumahok sa ikalawang multi-stakeholder forum ng BEZA nitong 2025. Bago ang ating highlight news of the month, huwag munang kalimutang i-like, i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong mga kaibigan na subaybayan ang bawat episode ng BSU. Para sa highlight news of the month, noong November 26, 2025, nagdaos ang Philippine Statistics Authority BARM ng isang Regional Data Dissemination Forum para sa 2024 Occupational Wages Survey or OWS at 2023 to 2024 Integrated Survey on Labor and Employment or ISLE sa Glamour Convention Hall, Cotabato City. Layunin na nasabing aktibidad na ipabatid ang pinakabagong datos ukol sa sahod, kalagayan ng trabaho at mga trends sa pamilihan ng paggawa sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ang aktibidad ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula kasama ang kanilang mga tagapagsalita mula sa Ministry of Labor and Employment BARM, kabilang sina Mr. Maynard S. Hamolod, Chief Labor and Employment Officer, Ms. Bailin E. Nanding, Board Secretary 6, at Ms. Johaina B. Ibrahim, Labor and Employment Officer 2, na nagsagawa ng mga talakayan ukol sa datos at resulta ng nasabing survey. Sa parehong araw at lugar, matagumpay ring naisagawa ang Regional Data Dissemination Forum on Construction Statistics from Approved Building Permits. Ang nasabing forum ay naglalayong palalimin ang kaalaman hinggil sa mga pinakabagong datos sa konstruksyon sa rehiyon ng BARM. Ang aktibidad ay may temang Harnessing Construction Statistics for Smarter Local Development na naglalayong itampok ang mga pinakabagong resulta ng datos upang mapalawak ang pag-unawa at pagtanggap nito sa pagitan ng mga kasangga at stakeholders sa lokal na antas. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mas mapabuti ang plano at implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura dito sa BARM. Kasama sa pagtitipon sina Mr. Edward Donald F. Eloha, Chief SOCD, Mr. Muhammad Abkari Alon, Chief ng Strategic Communication Team mula sa Office of the Chief Minister. Kasama si Mr. Kadafi N. Menang Jr., Engineer 1 mula sa Ministry of Public Works Regional Office. Ang kanilang partisipasyon ay nagsilbing patunay sa kahalagahan ng collaboration sa pagpapalaganap ng makabagong datos upang mapabuti ang kabuuang pag-unlad ng rehiyon. Sa pamamagitan ng forum na ito, inaasahang mas mapapalakas ang data-driven na decision-making at pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa kalagayan ng konstruksyon sa BARM, na mas magsisilbing gabay sa maayos na plano
para sa mas progresibong kinabukasan ng rehiyon. At ngayon, tayo naman ay dumako sa ating mga balitang estadistika sa Stat Tuklasin. PSA BARM nagsagawa ng joint second and third level training on data processing for the 2024 SESE. Matagumpay na naisagawa ng PSA BARM ang joint second and third level training on data processing for the 2024 SESE mula November 11 to 13, 2025 sa Sheikh Makdum Hall, PSA BARM, Cotabato City. Pinangunahan ni OIC Regional Director Engineer Akanji Tula ang nasabing aktibidad. Dumali rin dito ang mga regional and provincial focal persons, pati na rin ang mga data processors na kasama mula sa iba't ibang probinsya ng BARM, kabilang ang Sulu. 29th Philippine Statistics Quiz Regional Championship for BARM isinagawa ng PSA BARM. Inilunsad kamakailan ng PSA BARM ang 29th Philippine Statistics Quiz or PSQ Regional Championship for BARM na ginanap sa Mall of Arnol, Cotabato City noong November 6, 2025. Pinangunahan ni OIC Regional Director Engineer Akanji Tula ang paligsahan at dinaluhan ng mga estudyanteng first-year college mula sa iba't ibang tertiary institutions sa lalawigan ng Davao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Bawat lalawigan ay nagpadala ng 3 kalahok, kaya't umabot sa bilang na 15 ang kabuuang bilang ng mga kalahok. Matapos ang 3 rounds, ipinahayag si Mr. John Kyle F. Sanggakala mula sa Notre Dame University, Cotabato City bilang regional champion. Samantala, sina Mr. Nicolai Paul P. Lomo mula sa UP Agricultural School at Mr. Abdul Muiz D. Aragasi mula sa STI College of Cotabato ang nanalo bilang ikalawa at ikatlong pwesto ayon sa pagkakasunod. Si Mr. Sanggakala ang magiging kinatawan ng BARM sa 29th PSQ National Championship na nakatakdang ganapin this December 10, 2025 sa Metro Manila. Ang PSQ ay isang taunang paligsahan na naglalayong suriin ang kaalaman sa estadistika ng mga first-year college students mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa buong Pilipinas. Second-level training on pilot implementation of the ECRVS for Birth and Death Registration Phase 1 isinagawa rin ng PSA BARM. Ang 3 araw na pagsasanay na naglalayong bigyang kaalaman at kasanayan ang mga ECRVS focal persons at personnel mula sa pilot city or municipal civil registrars, mga ospital at barangay. Layunin nitong mapahusay ang kakayahan ng mga kalahok sa epektibong paggamit ng sistema upang mapabilis, mapanatili ang katumpakan at mapabuti ang proseso ng pagpaparehistro ng kapanganakan at kamatayan. Ang ganitong hakbang ay isang mahalagang bahagi sa pagpapaigting ng serbisyong pampubliko at pagpapabuti ng datos para sa mas maayos na pagpaplano at polisiya. PSA BARM sumailalim sa Data Privacy and Security Awareness Training and Data Privacy Compliance Check. Isinagawa ng PSA BARM ang pagsasanay ukol sa data privacy and security, kasabay ang pagsusuri sa pagsunod ng Data Privacy Compliance Check noong November 5, 2025. Ang aktibidad ay ginanap sa Sheikh Makdum Hall ng PSA BARM at pinangunahan ni Engineer Akanji Tula, OIC Regional Director ng PSA RSSO BARM. Ang nasabing seminar ay pinangunahan din ng mga resource persons mula sa PSA Central Office, kabilang sina Attorney Jefferson G. Biado at Mr. Ramil B. Oribia. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman ng mga kawani hinggil sa batas ng Data Privacy Act of 2012, pati na rin ang pagpapahalaga sa pangangalaga ng personal at sensitibong impormasyon. Nais nitong itaguyod ang responsable at ligtas na paghawak ng datos kasabay ng pagpapatibay sa pagsunod ng mga pamantayan sa proteksyon ng datos sa buong organisasyon. RSCOM BARM pinangunahan ang 5th PSA Quiz B Regional Championship kaugnay sa closing ceremony ng National Statistics Month 2025. Kasabay ito ng pagtatapos ng 36th National Statistics Month closing ceremony kung saan lumahok ang 12 kilalang kasapi ng RSCOM sa paligsahan na pinangunahan ng mga hurado. Binuo ito ng 3 rounds. Matapos ang masigasig na laban, si Mr. Eshar D. Pabilian, Legislative Staff Officer 2 ng Bangsamoro Transition Authority ang naitalang regional champion. Sa ikalawa at ikatlong pwesto naman, sina Mr. Ali Noor D. Sarip mula sa MILG at Ms. Aisa K. Ibrahim mula sa MBHTE.
Ipinagmalaki ng BARM ang tagumpay na ito sa larangan ng estadistika at edukasyon. At tinamang alamin ang mga balitang partnerships and linkages ng PSA. PSA BARM nakilahok sa pagsisimula ng 18-day campaign laban sa violence against women at 7th State of Bangsamoro Women Address. Masayang nakilahok ang PSA BARM sa ceremonial na pagbubukas ng 18-day campaign to end violence against women at 7th State of Bangsamoro Women Address. Ginanap ito noong November 25 sa KCC Mall of Cotabato na pinangunahan ni Chairperson Hadja Bainon G. Caron ng Bangsamoro Women Commission. Ang tema ng aktibidad ay United for a Violence-Free BARM, Empowering Women, Upholding Dignity, na naglalayong ipakita ang patuloy na suporta ng gobyerno sa karapatan at dignidad ng mga kababaihan. Pinagtibay nito ang pangako ng Bangsamoro na protektahan ang kababaihan, itaguyod ang kanilang karapatan at lumikha ng ligtas at pantay na komunidad. PSA BARM at NCMF Lanao del Sur nagdaos ng mobile civil registration sa Madalong. Sa pakikipagtulungan ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF Lanao del Sur, matagumpay na nagsagawa ng civil registration mobile outlet team ng PSA RSSO BARM sa pangunguna ni Ms. Noronisa D. Macadadaya, OIC Chief Crasdi ng Civil Registration Services sa bayan ng Madalong. Ang aktibidad ay bahagi ng PSA advocacy campaign na nagsilbi ng 77 clients at nakapagproseso ng 111 transactions sa loob ng isang araw. Nagbigay din ito ng pagkakataon upang turuan ang publiko tungkol sa kahalagahan ng civil registration at ipakilala ang mga serbisyong inaalok ng PSA. Lubos ang pasasalamat ng PSA sa lokal na pamahalaan ng Madalong at NCMF Lanao del Sur sa kanilang suporta at kooperasyon. PSA BARM lumahok sa ikalawang multi-stakeholder forum ng BEZA nitong 2025. Aktibong nakilahok ang Philippine Statistics Authority BARM sa ikalawang multi-stakeholders forum ng Bangsamoro Economic Zone Authority or BEZA nitong November 5, 2025 sa Cotabato City. Sa nasabing forum, si Mr. Edward Donald F. Eloha, Chief SOCD ng PSA BARM, ay nagsilbing isa sa mga tagapagsalita kasama ang mga kinatawan mula sa PEZA, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR at iba pang mga ahensya. Binigyang diin ni Chief SOCD Eloha ang matibay na pagtutok ng PSA sa pagbibigay ng maaasahang datos upang masuportahan ang mga polisiya at programa na magpapalakas sa adhikain ng BEZA bilang isang investment promotion agency sa BARM. Pinangako niya ang patuloy na suporta ng ahensya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng rehiyon na may layuning gawing isang globally competitive investment hub ang Bangsamoro region. At para sa ating karagdagang balita, PSA BARM nagwagi bilang Best Film at Most Impactful Story sa PSA Documentary Film Festival Season 2. Isang karangalan ang natanggap ng PSA BARM nang ang ating pelikula na Tarjeta ay pinarangalan bilang Best Film at Most Impactful Story sa PSA Documentary Film Festival Season 2. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa ating masigasig na pagsusumikap na ipakita kung paano ang mga datos, mga programa at serbisyo ng PSA ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, partikular na sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Bilang opisyal na kalahok sa festival na may temang PSA's Impact, The Filipino Experience, inilantad ang Tarjeta, ang kwento ng pagdating ng PSA sa Panguan Island, isang malayong komunidad na karaniwang hindi nararating. Sa pamamagitan ng pelikula, ipinakita ng PSA BARM kung paano ang Tarjeta ay naging susi sa pagpaparehistro at pagbibigay daan sa mas maayos na serbisyong pampubliko. Ang mga kwento ng pagbabago at pag-asa ng mga kapatid nating Badyaw sa Panguan Island na ipinakita sa pelikula ay nagbibigay inspirasyon sa mga manonood at nagsilbing paalala na bawat Pilipino ay may karapatang makibahagi sa pag-unlad. Lubos na nagpapasalamat ang PSA BARM sa pangunguna ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula at sa buong kupunan sa kanilang suporta at pagtutulungan. Ito ay patunay na ang ating dedikasyon sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at serbisyo publiko ay tunay na nakakatulong at nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. MashaAllah, what a productive and meaningful month for PSA BARM.
Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. Muli, mula po sa aming butuhing OICRD, Engineer Akan G. Tula at sa lahat ng bumubuo ng PSA BARM, maraming salamat po sa lagi ninyong pagtutok at pagsubaybay sa amin. May we all never get tired of serving our bangsa and countrymen. Sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan naman ang mga accomplishments at programa kaganapan sa huling buwan ng 2025, ang December. Follow us for more updates and let's get connected. Ako muli ang inyong lingkod, Firdaus S. Sabdullah. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, wabillahi tawfiq wal hidayah. This is the Bangsamoro Stat Updates.